Isipin mo na lang, may isang kulungan sa mundo na kapag narinig ng mga kriminal ang pangalan nito, parang nawawala ang tapang nila. Isang lugar na hindi ginawa para maging ordinaryong preso, kundi para maging babala sa lahat ng taong sanay manakot ng inosente. Dito, walang kalayaan, walang lalabas, walang bisita at halos bawat kilos mo ay binabantayan. Ang tawag sa kulungang ito ay SECOT o Centro de Confinamiento del Terrorismo, isang bilangguan sa El Salvador na tinatawag ng marami bilang isa sa pinakakinatatakutang kulungan sa buong mundo. Pero ang tanong, bakit ito ginawa? Bakit umabot sa ganitong atimbing paraan ng isang bansa para labanan ang krimen? At totoo bang naging mas ligtas ang El Salvador dahil sa kulungan na ito? O may kapalit na mas mabigat kaysa sa iniisip ng marami? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Bago pa man makilala ang SECOT, ang El Salvador ay matagal nang kinatatakutan dahil sa matinding problema sa mga gang. Sa loob ng maraming taon, maraming komunidad ang kontrolado ng mga grupong kriminal. May mga pamilya na takot kumapas sa bahay. May mga negosyante na napipilitang magbayad ng extortion. May mga ordinaryong tao na nadadamay kahit wala silang kasalanan. Sa lugar na ito, ang simpleng paglakad sa maling kalsada ay pwedeng malagay ang buhay mo sa panganib. Dalawa sa mga pinakakilalang gang sa El Salvador ay ang MS-13 at Barrio 18. Hindi lang sila basta grupo ng mga tambay sa kanto. Sila ay malaking organisadong grupo na may sariling teritoryo, sariling patakaran at sariling paraan ng pananakot. Dahil dito, maraming taon na naging simbolo ang El Salvador ng matinding karahasan sa Central America. Noong 2022, may nangyaring serye ng marahas na insidente na lalo pang nagpaiting sa takot ng mga tao dito. Dito nagsimula ang mas agresibong kampanya ni President Nayib Bukele laban sa mga gangs. Nagdeklara ang gobyerno ng state of emergency at dahil dito, mas lumawak ang kapangyarihan ng mga pulis at sundalo para mang-aresto ng mga pinaghihinalaang miyembro ng gang. Libo-libo ang nahuli sa loob lamang ng maikling panahon. At dahil sa dami ng naaresto, kinailangan ng gobyerno ng isang lugar na paglalagyan sa kanila. Dito pumasok ang ideya ng SECOT. Ang SECOT ay hindi ordinaryong kulungan. Matatagpuan ito sa Pecolouca, El Salvador at opisyal itong binuksan noong 2023. Ayon sa mga ulat, kaya nitong maglaman hanggang 40,000 na bilanggo. Kaya isa ito sa pinakamalaking high security prison sa buong mundo. Sa laki nito, para itong isang hiwalay na lungsod, pero hindi lungsod na may kalayaan. Isa itong lugar na halos lahat ng galaw ay kontrolado. Ang disenyo nito ay malinaw ang mensahe. Walang takas, walang lusot, walang pribilehiyo. Napapalibutan ito ng matataas na pader, bantay, barbed wire at security system. Hindi ito kulungan na ginawa para maging komportable. Ginawa ito para putulin ang koneksyon ng mga gang leader at miyembro sa labas ng mundo. Sa loob ng SECOT, simple pero matindi ang buhay. Ang preso ay naka-uniform, madalas kalbo ang ulo at sama-sama sa malalaking selda. Hindi sila basta makakalabas para maglakad sa ilalim ng araw. Walang normal na family visit. Walang regular na komunikasyon sa labas. Walang school program, training o rehabilitation na katulad ng ibang kulungan. Sa madaling salita, ang SECOT ay hindi itinayo para baguhin ang buhay ng preso. Itinayo ito para tanggalin sila sa lipunan. Para sa mga taga-suporta ni Bukele, ito ang matagal nang hinihintay ng El Salvador. Para sa kanila,
ang mga gang ay maraming taon nang naghahasik ng takot. Panahon na para ang mga kriminal naman ang matakot. Sinabi nila na dahil sa matinding crackdown, bumaba ang mga krimen at mas naging ligtas ang mga kalsada. May mga lugar na dati ay halos hindi madaanan ng ordinaryang tao, pero ngayon ay mas tahimik na. Maraming mamamayan ang nakaramdam ng ginhawa dahil hindi na daw sila araw-araw na natatakot sa mga gangs. At ito ang dahilan kung bakit popular si Bukili sa maraming Salvadoran. Para sa kanila, hindi mahalaga kung ano ang sabihin ng ibang bansa. Basta ang mahalaga ay mas ligtas na ang kanilang pamilya. Sa mata ng mga taong matagal nang biktima ng krimen, ang sekot ay hindi simbolo ng kalupitan. Para sa kanila, simbolo ito ng hustisya. Pero dito nagsisimula ang mas mahirap na tanong. Kahit marami ang pumupuri sa sekot, marami ring human rights group ang bumabatikos dito. Ayon sa mga kritiko, hindi sapat na sabihin lang na mas ligtas na ang bansa kung may mga taong nakukulong ng walang malinaw na proseso. May mga naaresto raw na hindi pa napapatunayang miyembro ng gang. May mga pamilya na nagsasabing nadamay ang kanilang anak, kapatid o kamag-anak dahil lamang sa maling hinala, tato, lugar na tinitirhan o maling impormasyon. Dito nagiging komplikado ang usapan. Kapag ang isang bansa ay takot na takot na sa krimen, mas madali para sa publiko na tanggapin ang sobrang higpit na solusyon. Pero kapag ang kapangyarihan ng gobyerno ay lumawak ng sobra, may panganib din na madamay ang inosente. At kapag ang isang tao ay naipasok na sa isang kulungan tulad ng sekot, napakahirap ng lumabas, lalo na kung limitado ang akses sa abogado at pamilya. May mga ulat din tungkol sa mass trials kung saan maraming akusado ang sabay-sabay na nililitis. Para sa gobyerno, ito ay paraan para mapabilis ang kaso ng libo-libong nahuli. Pero para sa mga kritiko, mahirap matiyak kung nabibigyan ng patas na depensa ang bawat tao kapag sabay-sabay silang hinaharap sa korte. Sa isang normal na hustisya, mahalaga na bawat kaso ay sinusuri ng maayos. Dahil ang bawat tao, kahit akusado, may karapatan pa rin na mapakinggan. Kaya ang sekot ay naging simbolo ng dalawang magkaibang katotohanan. Sa isang banda, simbolo ito ng matinding paglaban sa gangs. Isang mensahe na hindi papayag ang gobyerno na takutin ang buong bansa ng mga kriminal. Para sa mga biktima ng karahasan, ito ay parang paghihiganti ng estado laban sa mga grupong matagal nang nanakit sa kanila. Pero sa kabilang banda, simbolo rin ito ng takot sa sobrang kapangyarihan ng gobyerno. Dahil kapag ang proseso ng hustisya ay naging mabilis pero hindi malinaw, may posibilidad na may mga taong maparusahan kahit hindi pa sapat ang ebidensya. At kapag nangyari iyon, ang tanong ay hindi lang kung ligtas ba ang bansa. Ang tanong ay kung patas ba ang sistema. Hindi madaling sagutin kung tama o mali ang sekot dahil ang sagot ay depende kung saan ka nakatayo. Kung ikaw ay isang magulang na nawalan ng anak dahil sa gang violence, baka sabihin mong kulang pa nga ang parusa. Kung ikaw naman ay kapatid ng isang taong nadamay sa maling hinala, baka makita mo ito bilang isang bangumot na walang katapusan. Ito ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ng buong mundo ang sekot. Hindi lang ito tungkol sa kulungan. Tungkol ito sa tanong na hanggang saan dapat pumunta ang isang gobyerno para maprotektahan ang mga mamamayan nito. At kailan nagiging delikado ang proteksyon kapag nawawala na ang karapatan ng tao. Sa panahon na yun, maraming bansa ang tumitingin sa El Salvador bilang halimbawa. May mga lider na humahanga sa ginawa ni Bukili dahil mabilis nitong napababa ang krimen. Pero may mga eksperto rin na nagbabala ng ganitong modelo ay pwedeng madaan sa abuso kung gagayahin ng walang malinaw na limitasyon. Dahil ang totoong laban sa krimen ay hindi lang tungkol sa pagpapakulong ng maraming tao.
Kailangan din itong sagutin kung bakit nabubuo ang gangs sa simula pa lang. Kahirapan, kawalan ng oportunidad, takot, korupsyon at kakulangan sa edukasyon. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malalim na problema. Kung puro kulong lang ang sagot, baka pansamantala lang ang katahimikan. Pero kung hindi aayusin ang ugat ng problema, pwedeng bumalik ang karahasan sa ibang anyo. Sa huli, ang sekot ay isang lugar na ginawa para takutin ang mga kriminal. Pero mas malaki ang tanong na iniwan nito sa mundo. Kung ang presyo ng katahimikan ay sobrang higpit na sistema, handa bang isang bansa na bayaran ito? At kung oo, paano masisigurong hindi madadamay ang inosente? Ang kulungang ito ay hindi lang kwento ng bakal, pader at bantay. Ito ay kwento ng isang bansang napagod ng matakot. Kwento ito ng mga mamamayang gusto lang mabuhay ng tahimik. Pero kwento rin ito ng panganib kapag ang hustisya ay naging sobrang bilis, sobrang tahimik at sobrang sarado sa mata ng publiko.